Alright, para po sa ating unang teka moment, ang ating topic ngayong umaga ay Philippine inflation further slides to all-time low in September. Ang mga consumer prices daw po dito sa Pilipinas ay tumaas at the slowest pace ngayong Setyembre. Largely because of yung mga cheaper na housing, kuryente, gasolina, tubig, and other fuels and transport goods. Usapang figures tayo. The headline inflation further eased to 0.4% from 0.6% in August and 4.4% during the same month naman po noong 2014. Figures released by the Philippine Statistics Authority, slower year-on-year price increases were recorded for all commodity groups excluding communication, recreation, andyan din po ang culture, education, restaurant, as well as miscellaneous goods and services. Good news yan kasi pag may inflation rate, talagang nawawala ng purchasing power ang peso natin. Maglalabas ng pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Labas ng pera, mataas ang bilihin, nawawala talaga ang kalidad ng peso natin. So, ang negative effects niya ngayon, yung interest na babayaran ng mga debtor sa bangko, medyo natetain dyan. So, ibig sabihin nun, advantage sa mga debtors na nangungutang sa bangko. Ngayon, pag mataas ang bilihin at bumababa ang presyo ng pera, problema naman sa sweldo. Kasi ang sweldo natin, hindi naman tumataas. So, mataas ang bilihin, ganun pa rin ang presyo ng ganun pa rin ang sweldo, may hirapan ang ating mga salaries, mga wage earners na yan, na mga makaka-cope up doon sa mataas na presyo ng mga bilihin. Yun ang mga negative effects naman dito sa inflation rate. But is this a good time to invest your money? Pag may mga ganito? Hindi kasi ang interest kasi sa bangko ngayon, ang pagpapautang, pag malakas ang maraming pera tapos bumababa ang presyo, yung interest ng pautang ng bangko bumababa. So yung perang ginagamit, kasi creditor and debtor ang relasyon ng depositor at ng bangko. Yung perang i-deposit mo ngayon, ipinahihiram, ipinaluloan niya na mababang interest. Yun ang problema. So advantage sa mga debtors ngayon sa pagbabayad. Kasi mababa ang presyo, bayad ka ng bayad. So parang hindi kumikita ngayon ang pera mong ini-invest na bangko. Okay, dagdag lang yung sinabi ni Aljo na itong pagbaba o yung mabagal na pace ng inflation dito sa ating bansa, pang malawakan, sa ekonomiya naman ng bansa, ang gandang balita nito. Bakit? Ito'y appealing sa mga creditors. Tandaan natin na sunod-sunod na mga buwan na nakakapagtala maganda yung credit rating natin. So, ibig sabihin, appealing tayo, pwede tayong pautangin ng mas malawak o mas maluwag dahil yung ating kumbaga pamumuhay dito ay mababa. Ibig sabihin, low-cost living. Hindi ka lang mga Tagalog na maayos. Low-cost living, ibig sabihin, maaari ka ng mamuhay o mababa ang mga bilihin, yung circulation ng pera natin maayos. So you're saying that this is really a good sign that our economy is really talagang tumatatag at mas nag-i-improve? Ibig sabihin, all-time low eh. Ibig sabihin, pagbaba eh. All-time low siya, nag-i-ease. Ibig sabihin, lumalakas konti natin ekonomiya. Kasi ang core inflation natin, nakokontrol. Ano yun? Yung pagkain at ang kuryente. Yun na nga, tubig, gas, electricity, hindi masyado mataas. So, nakakabawi tayo ngayon. Yung mga nagsusweldo ng 500 pesos, 10,000 o 15,000 o 20,000 a month, nakakasabay sila sa ekonomiya ngayon. Nagagamit nila sa ibang bagay yung pera nila. Nakakabayad sila ng tuition ngayon, nakakabili sila ng pagkain 3 times a day. At least, nai-ease talaga yung burden. Okay, sample lang naging nakapanayam natin dito si Meralco spokesperson, si Sir Joe Saldariaga, no? Mga bandang February, December last year, ang bill namin napakalaki sa Meralco. Pero ngayon, bumaba ng almost 70%. Wow! O, halimbawa, sweldo mo 100,000, di ba? Yun naman sweldo mo. Halimbawa na, ganun pare ha. Nakakabawi ka ngayon, di ba? Halimbawa, ganun. Baka hulihin ko sa tax. Halimbawa, ganun. Mas malaki ang magagastos mo sa pera ngayon, di ba? Halimbawa, napapaaral ka ng mga kapatid mo. Nakaluwag ka eh. So when it goes to show na patuloy na umaangat ang ating ekonomiya. Of course. Kaya lang yung palitan ng Kaya peso ngayon, medyo mababa pa rin, di ba? Alright. Ito naman, kanina nga napag-usapan natin, of course, yung gas. At of course, kung maalala El Nino din, ito naman sabi nila, the slump oil prices is expected to keep inflation tamed for the despite the expected impact of El Nino phenomenon on food production, electricity, and water supply. So may epekto dito sa
El Nino, ibig sabihin, Hindi, kasi El Nino, drought talaga. drought, Ibig yes. sabihin nun, Tagtuyot. walang tubig. Walang tubig. Pero tinutugunan ng pamahalaan. Despite of the fact, yung core inflation, talagang core inflation, bilihin, yung presyo sa bilihin at elektrisidad, tubig at ilang pang mga essentials, nga, no? Ay hindi naman tumataas. At least nai-ease up natin sweldo ko. Halimbawa, 15,000, kaya pa rin. Oy, dagdag natin na good news ha. Hindi pa pala tuloy yung 20 hours na water Water interrupt. Uy, pero na-interrupt kami kagabi. Kami kami. 8 p.m. to 3 a.m. Mga ganung oras pa rin, pero hindi na 20 hours. Well, of course, this is pa rin to help, yun nga, dahil na-experience natin yung El Nino to really conserve and save water. Alright, syempre patuloy po tayo ngayong umaga. Marami tayong mga interesting topics at live discussions na pag-uusapan. Aljo? Kaya, mamaya po natin, ito pong anti-dengue campaign with Jean Talia, President ng Kaizox Foundation, and Dr. Martino, Vice President ng Kaizox Foundation. Yan, kasi laganap ang dengue ngayon dito sa ating bansa. So ano pong tugon ng pamahalaan at ng private sector sa problema ito? Okay, so meron din tayong Dayaw IP Festival. Dayaw IP. Okay, Dayaw IP. Head Committee ng Southern Culture Community, si Alfon Tesoro. Makakausap din mamaya. At ang head ng Northern Cultural Communities na si Dr. Edwin Antonio. Yan. Makikilala din natin ang ating Scientist of the Week, I Love My Culture, Entrepreneur at ang ETC. Maaari nyo rin kami panood by live streaming ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik. Good morning, boss!